Magandang araw! Narito ang panibagong pagsasanay tungkol sa aspekto ng pandiwa. Ang paliwanag tungkol sa aspekto ng pandiwa ay nasa hiwalay na video. Punan ang talahanayan ng wastong pagkakabuo ng pandiwa ayon sa aspekto nito. Gawing gabay ang pandiwa sa bawat hanay sa pagbuo nito. Pagkabasa ng isang pandiwa, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Nang husga. Ito ay nasa pangnagdaang aspekto ng pandiwa. Ano ang pangkasalukuyang aspekto nito? Nang huhusga. Ang kaibahan nito sa pagkakabuo ng pangnagdaang aspekto ay inuulit dito ang unang pantig ng salitang ugat na husga. Ang unang pantig ng husga ay hus. Hindi natin ginagawang nang hus-husga. Ang inuulit lang natin sa unang pantig ng salita ay ang unang katinig at patinig nito. Ano naman ang panghinaharap na aspekto nito? Manghuhusga. Ang kaibahan nito sa pagkakabuo ng pangkasalukuyang aspekto ay pinapalitan natin ng M, ang N, ang panlaping ng. Bilang 2. Naaalagaan. Ito ay nasa pangkasalukuyang aspekto ng pandiwa. Ano ang pangnagdaang aspekto nito? Naalagaan. Ang kaibahan nito sa pagkakabuo ng pangkasalukuyang aspekto ay panlapi at salitang ugat lang ito. Hindi katulad ng pangkasalukuyan na inuulit ang unang pantig na a ng salitang ugat na alaga. Ano naman ang panghinaharap na aspekto nito? Maaalagaan. Ang kaibahan nito sa pagkakabuo ng pangkasalukuyang aspekto ay pinapalitan natin ng M, ang N, ang panlaping na. Bilang 3. Magbabanlaw. Ito ay nasa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Ano ang pangnagdaang aspekto nito? Nagbanlaw. Nag ang ginagamit na panlapi para sa pangnagdaan at pangkasalukuyang aspekto ng pandiwa. Napapalitan lamang ito ng mag kapag ginawa ng panghinaharap ang aspekto nito. Ikakabit lang ang panlaping nag sa salitang ugat na banlaw. Ano naman ang pangkasalukuyang aspekto nito? Nagbabanlaw. Sa pangkasalukuyang aspekto, inuulit natin ang unang pantig ng salitang ugat. Sa kasong ito, ang unang pantig ng salitang ugat ay ban. Hindi natin ito ginagawang nagbanbanlaw. Ang inuulit lang natin ay ang unang katinig at patinig ng pantig. Bilang 4. Umakyat. Ito ay nasa pangnagdaang aspekto ng pandiwa. Ano ang pangkasalukuyang aspekto nito? Umaakyat. Ang kaibahan nito sa pangnagdaang aspekto ay inuulit dito ang unang pantig ng salitang ugat. Ang salitang ugat nito ay akyat. Hindi natin ginagawang umak-akyat. Ano naman ang panghinaharap na aspekto nito?
aakyat. Hindi tayo gumagamit ng unlaping sa panghinaharap na aspekto. Ito ay aalisin natin. Bilang 5. Tumatakbo. Ito ay nasa pangkasalukuyang aspekto ng pandiwa. Ano ang pangnagdaang aspekto nito? Tumakbo. Ang pangnagdaang aspekto nito ay pinagsamang gitlaping at salitang ugat na takbo. Hindi inuulit ang unang pantig ng salitang ugat kapag binubuo ang pangnagdaang aspekto ng pandiwa. Ano naman ang panghinaharap na aspekto nito? Tatakbo. Hindi tayo gumagamit ng gitlaping sa panghinaharap na aspekto. Ito ay aalisin natin. Bilang 6. Aamuyin. Ito ay nasa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Ano ang pangnagdaang aspekto nito? Inamoy. Ang pangnagdaang aspekto ng pandiwa ay binubuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlapi at salitang ugat. Ang panlapi sa salitang ito ay in. Ito ay unlapi o panlaping nasa unahan ng salitang ugat. Hulapi ito sa panghinaharap na aspekto. Dahil hindi kinakabitan ng unlaping in ang pandiwang nasa panghinaharap na aspekto. Ito ay inililipat lang natin sa hulihan ng salitang ugat. Sa pangnagdaang aspekto nito, ikinakabit natin ang unlaping in sa salitang ugat na amoy. Ano naman ang pangkasalukuyang aspekto nito? Inaamoy. Ang pagkakaiba nito sa pangnagdaang aspekto ay inuulit dito ang unang pantig na a ng salitang ugat na amoy. Bilang 7. Ibibilad. Ito ay nasa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Ano ang pangnagdaang aspekto nito? Ibinilad. Ang pangnagdaang aspekto ng pandiwa ay binubuo sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlapi at salitang ugat. Ang panlapi sa pandiwang ito ay unlaping ay at gitlaping in, samantalang ang salitang ugat naman ay bilad. Ano naman ang pangkasalukuyang aspekto nito? Ibinibilad. Ang pagkakaiba nito sa pangnagdaang aspekto nito ay inuulit dito ang unang pantig na b ng salitang ugat na bilad. Pansinin sa panghinaharap na aspekto ng pandiwa, inaalis natin ang gitlaping in, sapagkat hindi natin ginagamit ang gitlaping in sa panghinaharap na aspekto ng pandiwa. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!